kundi si Reverend Alejandro Atila. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hindi po ba mga kapatid, sa loob ng 5 seconds, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Open up your hands for the people and shout unto God with the voice of prayer. God is the center of this gathering. And His name must be praised, must be glorified. Come on, give Him all the glory and honor. Hallelujah. Wonderful, wonderful is the name of Jesus. Praise God, praise God, praise God. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat mga kapatid sa ating Panginoong Diyos sapagkat kaharap ko po ang mga taong mahal ng Diyos. Hallelujah. Hindi po tayo dumating dito kung hindi tayo mahal ng ating Panginoon. Kaya salamat sa pagmamahal ng Diyos. Alam natin at nakilala natin ang lubusan ng Diyos na ating sinasamba, hindi po tayo makapagpigil mga kapatid. Maaaring tayo lumunda, maaaring tayo sisiwan, hallelujah, pumalakpak ng ating mga kamay upang pamulan at maghatihin ang pangalan ng ating Panginoon. Muling palakpakan po natin ang Diyos mga kapatid. Your name is great. Hallelujah, you're worthy to be praised for God. Praise God, praise God, praise God. Well, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, isang karangalan na maging kabahagi po ng ating gawain ngayong umaga. At karangalan mga kapatid na maging tagapagsalita po. Makapaglingkod sa inyo ngayong umaga. Isa sa mga resource person po natin ng LDI, he reminded all our leaders. Sabi niya, remember that you are not called to be a pastor. You are not called to be a superintendent. You are not called to be a presbyter. You are not called to be an official of a certain organization. But you are called to serve. Praise God. Yung pong posisyon ninyo, sabi niya, yung pong pagka-superintendent, pagka-presbyter, pagka-pastor, yan lang po yung vehicle. Amen. Praise God. Na ginamit ng Panginoon, ibinigay sa inyo upang maisakatuparan ang purpose ng Diyos, which is to serve. So yan po yung pinaka-purpose mga kapatid. Lahat po tayo tinawag ng Panginoon, praise God, to serve the Lord. Amen. Kaya ngayong umaga, nagpapasalamat po tayo, pinagpasalamat sa Panginoon, dahil po, praise God, kasama po kayo. At ako po yung nag-aaral mga kapatid na nakita ko rin po si Pastor Orly. Praise God. Just this week mga kapatid, nag-friend kami sa Facebook. So salamat, praise God, Pastor Orly, na pinahiran mo sa akin itong pulpito dito para makapaglingkod po. And of course, kay Pastor Pan, yung nagtuturo kayo sa ating Sunday School, praise God. So salamat din po sa buong pamilya din po ni Pastor Orly, mga kapatid. Praise God, salamat. And sa akin pong pamangkin, Engineer Jonathan, at saka si Sister Dayan, sila po yung sumundo sa amin mga kapatid sa airport. Salamat sa Diyos. Kita ko rin po dito si Brother J. From Alamada yan. I was assigned in Alamada mga kapatid 1990. Doon ko nagpapastor sa loob ng 20 years. At pagka 2011, lumipat po kami sa Coronadal City. Kaya nga, just this week mga kapatid, just last Sunday, kakaselebrate lang po namin ang aming 4th Church Founding Anniversary Celebration. At salamat po sa blessings ng Panginoon. Binigyan kami ng 720 square meters na
lobby. At of course, ngayon, praise God, nag-enjoy po ang mga anak ng ating Panginoong Diyos dahil po sa mga pagpapala ng Panginoon. Okay, so, tayo po lahat po ng mga kapatid ay umupo. Praise God, habang hallelujah. Praise God. At of course, gusto ko rin pong pasalamatan mga kapatid. Hallelujah. Si Pastor Rolly, siya po yung ating section secretary, Pastor. Ang section 1, no? Dito sa Cavite. Anong district nila, Pastor? Ay, hindi siya. Okay, so salamat po sa Panginoon. Siya po yung ating sectional secretary po. Naranasan ko din po yung gawain ng mga kapatid. No? Praise God. Pero tayo po nag-aalala. Ginamit lang po ng Panginoon ang mga posisyon na yan para maigtas sa katuparan ang purpose ng Panginoon bakit tayo tinawag. Mula sa putik ng kasalanan, tayo bibinago ng Panginoon. Praise God. Dahil may purpose. Hindi po ginawa ng Panginoon yan na wala namang dahilan. Kaya nga alam natin, ang pinaka-purpose po upang tayo makapaglingkod. Yan po yung pinaka-aim natin na makapaglingkod. Kaya nga, sabi ko sa mga kapatiran, yan na Coronadal City, sabi ko sa kanila, na the purpose why God called us, the purpose why God cleansed us from all of our filthiness, ang purpose ng Panginoon na bakit tayo pinatawad ng ating kasalanan sapagkat gusto niyang tayo gamitin para sa kanyang pangalan. Praise God. Kaya huwag po natin tanggihan. Praise God. Ang calling ng ating Panginoong Diyos. Tinawag tayo to serve, so gawin po natin yan. Sapagkat wala na pinakamasarap na buhay kundi yung taong naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. And dapat malaman natin, to serve God is to serve the people around us. Hindi po natin willing sabihin, ako po naglilingkod sa Diyos, but I'm not willing to serve my sister. I'm not willing to serve my brother. Hindi po mangyari yan. Amen. Sapagkat sabi ng ating Panginoong Diyos, sa kanyang kaliwa, sabi niya sa mga kambing, ako doon, kayo doon, kayo pupunta sa impyerno na yan. Sapagkat noon, nung ako'y nagugutom, hindi na ako pinapakain. At doon po sa kanan, mga kapatid, yung po mga tumba, sabi niya, nung ako'y nagugutom, ako inyong pinapakain. Tinanong po sila ng ating Panginoon Hesus Kristo, sapagkat yung po salita na yan, ay figurative speech po yan, mga kapatid. No? Kaya nga sabi niya, kailan po yan nangyari, Panginoon? Sabi ng Panginoon, if you have done this to the last of your our brethren, kung ginawa po ninyo ito sa lahat ng mga tao, ginawa na rin po ninyo yan sa akin. Praise God. Kaya nga kung gusto po natin paglingkuran ng Diyos, handa po tayong maglingkod ng kahit sino man. Hallelujah. We are willing to serve to everyone. At yan po mga kapatid, ang pinaka-purpose why we are here. Praise God. Nakikinig po tayo sa salita ng Panginoon. Purpose din to improve and develop our ability to serve. Yan po yung purpose. Bakit tayo nag-aaral sa salita ng Panginoon? Praise God. Nag-aaral po natin sa salita ng Panginoong Diyos para i-improve at i-develop yung ability natin sa paglilingkod. Praise God. Muli po tayo tumayo ng kapatid na papasahin po natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Palapakan po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Sa screen ang ating text mga kapatid and pasensyahan po ninyo sa araw na ito. Sana po ako'y malayang mangaral sa salita ng Panginoon. Okay, ganda ko palagi dito, Pastor. Pero naalala ko po isang youth president ko noon sa Kinatawan City na kapatid. Sabi niya, Pastor, wala akong ganang umiyak pag hindi ako natatamaan sa salita ng Panginoon. Totoo naman yan, di ba? Wala akong ganang talagang umiyak pag hindi ko natatamaan sa salita ng Panginoon. Kaya handa na ba kayo matamaan ngayong umaga? Praise God. Sige po, masahin po natin mga kapatid ang salita ng ating Panginoon. Dito po sa
aklat ng Genesis chapter 15 from verse 5 to 11. And of course, James 4:7, okay. At book of 1 Peter 5:8 to 9, at sa Luke chapter 10 verse 19. Ayan na po muna yung basahin natin ngayon. Sabi po sa salita ng Panginoon, at siya'y inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin. Kung mabibilang mo, at sa kanya sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi. Next verse na kapatid. At sumampalataya siya sa Panginoon. At ito'y binilang ng katuwiran sa kanya. Verse 7. At sinabi sa kanya, ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa ng mga Kaldiyo upang ibigay sa iyo ang lupain ito na manahin mo. Next verse. At sinabi niya, O Panginoong Diyos, paanong pagkakilala ko na aking mamanahin ang lupain ito? Next verse. At sinabi sa kanya, magdala ka rito sa akin ng isang dumalagang bakang 3 taon ang gulang at ang isang babaeng kambing na 3 taon ang gulang at ng isang lalaking tupang 3 taon ang gulang at ng isang inakay na bato-bato at ng isang inakay na kalapati. Verse 10. At dinala niya ang lahat ng ito sa kanya at pinaghati niya sa gitna at kanyang pinagtatapat ang kakalahati datapwat hindi hinati ang mga ibon. The last verse in that book, mga kapatid. At binababa ng mga ibong magdadagit ang mga bangkay at binubugaw ni Abraham. Yung pong salitang, mga kapatid, sa verse 11, focus po natin yan sapagkat doon po ako magkuha ng ating paksa, mga kapatid, na pag-usapan ngayong umaga. Ibong magdadagit. Ang ibang mga translation, ito po yung tinatawag natin na vulture. Tingnan po natin ang sunod na talata, mga kapatid, sa book of James 4:7. Ano po yung nakasulat sa talatang ito? Pasakop nga kayo sa Diyos. Datapat, magsisilangsang kayo sa Diablo. Magsisalangsang. Praise God. Or resist the devil. At tatakas siya sa inyo. Hallelujah. Next verse, mga kapatid, book of 1 Peter 5:8-9. Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo, na gaya ng liyong umungal, ay gumagala, nahahanap, na humahanap ng masisila. Masisila niya. Next verse. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Praise God. Last verse, mga kapatid, the book of Luke, chapter 10, verse 19. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na iyong iyurakan ang ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway
at sa anumang paray hindi kayo maaari. Pwede ba natin palakpakan muli ang pangalan ng ating Panginoon Diyos? Hallelujah! Glory to the name of Jesus! Praise God, praise God, praise God, praise God. Yung po mga kapatid, ang ating kapatid, Pastor Oli, naman muna po sa panalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, napakinggan namin at nabasa ang iyong salita. Sa pagkukuhanan po ng mensahe sa pamamagitan ng iyong linggo, kami po ay pamudulog, Panginoon, na gamitin mo ang aming pastor, Panginoon, na nakatayo sa aming harapan upang ang salita mo ay aming mapakinggan. Hindi lamang po mapakinggan kung hindi tumimo sa aming mga puso, nang sa gayon ito maging pagpapala, maaaring pagtutubig, maaaring pagpapagaling, pagpapalakas sa bawat isa sa amin. Muli po, hinihiling namin lahat ang paggamit ninyo, Panginoon, sa aming pong pastor na ito, sa iyong dakilang at makapangyarihang pangalan, sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, lahat po tayo mga kapatid. At nakalimutan ko pala, my wife is also with me this day. Sa po yung auntie ng kapatid ni Engineer Jonathan. Kaya sa kanyang tulong sa gawain ng Panginoong Diyos sa loob na ilang taon. Okay, so hayaan po natin na ang Panginoon ang siyang mag-usap sa atin ngayong umaga. Alam po natin mga kapatid, lahat ng bagay sa mundong ito ay under control po sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano man yung iniisip natin, ano man yung pinaplano natin, pwede tayo magplano, pwede tayo mag-isip. Pwede sa lahat, we need to submit our will unto the will of the Lord Jesus Christ. Now, ito pong ating nabasang mga talata, gusto ko pong bigyan ng topic mga kapatid, para just by direction po tayo. Kasi ang pinaka-importanting bagay sa panambahan ito ay mas maunawaan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang sarap po kasi magpuri pag naunawaan natin ang mga salita ng Panginoon Diyos. Tingnan po natin yung ating subject mga kapatid, ating topic, driving a vulture away. Yan po yung ginawa ni Abraham. Kung siya mga kapatid ay naghandog ng alay sa Panginoon, nag-aalay siya sa Panginoon, a sacrificial offering, ginawa niya mga kapatid, kasi lumapit yung vulture, ay nasabi na ba ng kasulatan, he drove away the vulture. Ang ating pong subtopic, para medyo mas madali nating maunawaan mga kapatid, talakayin po natin ang dalawang antas ng spiritual na pakikibagan. The two level of spiritual warfare. Alam kong handa na po tayo dito. Amen. Hallelujah. Kung tingnan po natin ang mga bagay na ating nabasa, may dalawa po mga kapatid na hayop na nabanggit ko. Lion at saka vulture. Una, ang lion. Sabi ng banal na kasulatan, be sober and be vigilant. For your adversary, the devil, he is like a roaring lion, roaming around, seeking whom he may devour. Yan po yung nabanggit doon. At doon po sa Genesis, mga kapatid, nabanggit doon yung pong vulture. Now, itong dalawang hayop na nabanggit dito, may mga simbolo na dapat nating maunawaan. At yung kanilang mga nature. Una, ang lion o leon, mga kapatid, hindi yan ma-attract sa mga dead bodies. Ma-attract siya sa mga yung pong buhay. Kaya sabi ng banal na kasulatan, pinaalalahanan ng Panginoon ang mga taong mananampalataya sa kanyang pangalan
na mag-iingat at maghanda sapagkat ang ating kaaway, ang ating kalaban, mga kapatid, our adversary, which is the devil, he is like a roaring lion, roaming around, seeking whom he may devour. So yan po yung kanyang trabaho. So ang unang level po ng kaaway natin na aatake sa atin, pag tayo po'y mananampalataya na sa pangalan ng ating Panginoon, ay ang leon. So the lion will not be attracted sa mga dead bodies, pero na-attract siya sa mga buhay. Praise God. Ang ibig po natin sabihin na habang tayo naglilingkod sa Diyos, tayo po'y buhay na mananampalataya sa pangalan ng ating Panginoon. Bagamat, ang sabi po ni Apostol Paul, I die daily. Yan po sinabi ni Paul, I die daily. Ang ibig pong sabihin, dapat patayin natin ang ating lumang pagkatao. Pita ng laman, pita ng mata, the pride of life. Ang pinakakaalaban natin, mga kapatid, ay ang ating sarili. Kaya na si Paul, sabi niya, I die daily. Pinatay niya ang kanyang sarili. Ang pita ng laman, ang linasa ng laman, ay pinigilan at pinatay ni Paul, mga kapatid. Praise God. Kaya na dito na pag-alaman natin na ang leon, he will not be attracted sa dead body. At hindi po natin maiwasan na kahit na tayo'y mananampalataya na sa Panginoon, pero minsan, buhay pa rin yung lumang pagkatao natin. Praise God. Yung pong lumang pagkatao, buhay pa rin yan. Kahit na minsan nakakatanggap na rin po tayo ng banal na Espiritu, pero ganun pa rin. Yung pong Espiritu ng kabanaluan minsan, praise God, minsan yan po yung nag-aalipin sa atin. Naging alipin pa rin po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Nang tinatawag natin na pita ng laman, or particularly the pride of life. Kaya nga, pag buhay pa yan, naging attracted po tayo sa iyo na yan. Tandaan natin, ang unang antas po ng ating spiritual warfare, praise God, the lion will attack us. Atakihin po tayo ng lion na yan, ng leon na yan, sapagkat buhay pa. Praise God. Ayon po sa isang mangangaral, mga kapatid, lion or the leon, mga kapatid, the lion attract pride. The lion love pride. The lion, praise God, he love and attract, mga kapatid, sa kasatiman, espiritu ng kasatiman. The lion na-attract din yan, mga kapatid, praise God, sa espiritu ng kapalaluan. He love it. Kaya nga pag nakita niya sa isang Kristiyano na buhay pa yung ganong mga bagay sa buhay ng tao, nandyan po yung diablo. Na-attract po sa doon. And you are vulnerable to the attack. Aatakihin ka, mga kapatid, sasalakayin ka talaga ng diablo na yun. Sapagkat na-attract siya sa buhay. Hindi siya na-attract sa mga patay. Kaya ngayon nakita niyang buhay pa ang pride sa buhay ng Kristiyano, aatakihin ka niya. Praise God, roaming around, naghahanap ng panahon, naghanap ng butas, mga kapatid, na ikaw ay kanyang biktimahin. Pero salamat sa Diyos, dahil sa pananampalataya na mayroon provide. Hallelujah! Tayo inangatan ng Panginoong Diyos, and God protected us. No? Noong ang isang Kristiyano, mga kapatid, ay naglilingkod sa Diyos, hindi naman talaga natin naiwasan niya. Hindi po pwede sabihin natin na ako'y preacher na, ako'y anointed preacher na wala na akong pride. Siguro sa ibang mayroon ka nun. Pero tayo lahat, mayroon po tayong mga karanasan, mga kapatid.
Hindi po natin pwedeng sabihin dahil tayo po'y ginamit ng Panginoon, hindi na po tayo sakit. Because the spirit, mga kapatid, of greediness, minsan mga kapatid, parang ano yan, no? Sabi pa sa isang preacher po natin, mga kapatid, na dahil matagal mo na siyang kasama, kahit na gusto mo siyang iwanan, kumapit pa rin siya. Ang pride, gusto mo nang iwanan, kung ayaw ko sa iyo. Pero, susunod yan sa inyo, mga kapatid. Kakapit talaga yan. Gusto niya talaga, mga kapatid, na maging nasa inyo. Kasama niyo palagi. Pero nagpasalamat po tayo sa Diyos na ating sinasamba. Niligtas po tayo ng ating Panginoong Diyos. Pero sapagkat alam namin na bakit tayo naghihirap. Ano bang kadahilan ng naghihirap tayo? Praise God, dahil po sa mga ugali na yan. Yan po yung kapalaluan na yan ang nagpapahirap sa atin. Yun po yung kasakiman na yan ang nagpapahirap sa atin. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglingkuran, mayroon siyang sariling paraan, mga kapatid, kung paano po tayo pagpalain. Hallelujah! Kung tayo po'y magbibigay, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ito po unang antas ng ating pakikibaka. The devil will attack us kung mayroon siyang mga bagay na which is attractive sa kanya. Na-attract siya sa ganong mga bagay. Kaya he will attack you. Praise God. Kahit nasa simbahan ka pa, kahit na ginagamit ka pa, mga kapatid, may mga panahon po kasi atakihin ka ng diablo. Minsan nga, para masabi natin na pag nandyan ang Diyos o sa simbahan, walang dito ang diablo. Walang dito yung evil spirit. Pero tingnan natin, kausap na ni Jesus Christ. Kausap na niya, mga kapatid, tingnan natin yung book of Matthew chapter 4. Gusto po muna natin basahin, mga kapatid. Verses 3 to 11. Gusto ko lang pong may bahagi itong point na ito. Matthew. Okay. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Tinukso niyang Panginoon. At sabi po ng Panginoon, datapon siya ay sumagot. At sinabi, nasusulat hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hallelujah. Kaya lang tayo, mga kapatid, praise God, we are not just offering the material things. Praise God. Gusto natin ang salita ng Panginoong Diyos. Next verse, tingnan natin, mga kapatid. Nang magkagayoy, dinala siya ng diablo sa bayang banal at inilagay siya sa tuktok ng templo. Doon, pangalawang beses, mga kapatid, pangalawang ginawa ng diablo ay dinala siya doon sa pinnacle of the temple. At doon, mga kapatid, ang natin naman, tinukso siya ng Panginoon. Verse 6. At tinukso ang Panginoon, mga kapatid, tinukso niya ang Panginoon, sabi niya, at sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Gumamit pa pala ng versikulo, no? Marunong para si ang Satanas sa versikulo. Meron din siyang verse. Amen. Siya nagbibilin sa kanya ang mga anghel tungkol sa iyo at alalayan ka ng kanilang mga kamay baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. So, versikulo yan, talata yan, no? May isang versikulo yan sa mga nakasulatan. Nagpupot pa siya ng versikulo. Naalala ko po yung sinabi ng isang evangelist. Hindi pa lang kung gaano patutuwa ito, hindi. Sabi niya, mayroon daw isang English mga kapatid na natakot kung pumuli yung aswang. Sa paghuli ng aswang, mga kapatid, dahil siya itapo, nag-quote siya ng verse. Matthew 6:33, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sumagot daw yung diablo, mga kapatid. Sabi ng aswang, mali yan! Hindi yan, Matthew!
Masala pa pala niya, no? May versikulo pa mga kapatid yung gabi. Dito sabi niya, nasusulat na, no? Pero parang ang nangyari mga kapatid, nung nagkaroon sila ng conversation with Jesus Christ, praise God, tingnan natin. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. So mayroon siyang sinabi mga kapatid na talata sa banal na kasulatan. Verse 7, tingnan natin mga kapatid. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman. Ano wala? Isang versikulo lang mga kapatid, isang Bible lang po, isang book lang po yung pinag-usapan nila. Nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Praise God. Pero doon mga kapatid, hindi pa rin kuninto ang diablo. Tingnan natin yung verse 8. Sabi niya, muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas at pinambala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. Next verse. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa inyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Yan po yung gusto ng diablo, gusto niya sasambahin siya. Next verse mga kapatid. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglingkuran. Hallelujah. Kaya natin ang kapatid sa salita ito, isang bagay lang magpapalayas ng demonyo pag alam niya na tayo pong lahat ay sasamba lamang sa nag-iisang Diyos. Praise God. Hallelujah. Nakita po natin doon, sapagkat sinabi ng ating Panginoong Diyos, sa Kanya lamang, sa Diyos lamang, dapat ka sasamba. Ang sabi ng banal na kasulatan, iniwan na niya ang Diyos, mga kapatid. Hindi kaya ng diablo to stay. Hallelujah. Just praise ng kapatid na may pagsasamba sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Hindi po niya kaya na nagtili mga kapatid sa isang lugar na may mga taong nagsasamba sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Now, ang maka-attract po ng lion o leon, he will be attracted sa buhay. But he will not be attracted sa patay. Ngunang antas po, atakihan ka ng diablo noong una kang nanampalataya sa Diyos, sapagkat alam niya, kahit na sumampalataya ka sa Diyos, pero yung lumang pagkatao ay nandyan pa rin. Praise God. Kahit saan ka magpunta, kahit na ginamit ka na ng Panginoon, kahit na nagsasamba ka na, at nagpupuri ka sa pangalan ng Diyos, mayroon pa rin yung ganong mga bagay, mga kapatid. Kaya na naa-attract po yung diablo, naa-attract ang leon, mga kapatid. At sa habang siya na-attract, siya pumunta at lumapit sa inyo. Praise God. Habang siya lumapit, naghahanap, mga kapatid, umuungal, at naghahanap ng paraan, naghahanap ng panahon. Praise God. To devour us. Kaya dapat po tayo, sabi ng Biblia, dapat po tayong mag-ingat. At maghanda tayo at naging maingat po tayo. Kahit na tayo naglilingkod na sa Diyos, kahit na tayo minsan nakakaramdam, praise God, sa tamis ng presensya ng Panginoon, pero mayroon pa rin panahon na attract ang diablo. Kahit na ikaw, mga kapatid, sabihin natin, okay, nag-keyboard ka, nagbibis ka, nagdadrunk ka, mga kapatid. Pag nakita ng diablo na ang intention mo, na ang purpose mo, hindi upang papilihan ang pangalan ng Diyos, nakita ng diablo na ang espiritu ng kabalaluan ay nandiyan. Gusto nakita ng diablo na ang iniisip mo upang ikaw ay ma-appreciate, ikaw ay mapapuri, mga kapatid. Pag nakita niya dyan, kahit sa loob ka ng simbahan,
Iikot-ikot ang diablo dyan, mga kapatid. Hallelujah! Naghahanap siya ng paraan. Kahit na nag-program ka, hallelujah, pag nakita niyan, hindi Diyos ang pinupuri mo, kundi ang tinataas mo ang sarili mo. Kaya nga, umiikot-ikot yung pumiyong dyan, mga kapatid. Hallelujah! Kaya nga, isang mga kapatid, hindi po tayo nagtaka na may mga panahon din po na may mga tao naglingkod sa Diyos. Sa unang beses, grabe ka, praise God, ang kanila po pananampalataya sa Diyos. Pero nakita po natin, pagdating ng ilang panahon ay nawala na. Sapagkat nakahanap ng butas ang kaaway doon. Hindi po kasi natin pinatay yung lumang pagkatao. Hindi po natin pinatay, mga kapatid, praise God, ang spirit of pride. Hindi po natin pinatay ang spirito ng kasakiman, mga kapatid. Kaya nga ang nangyari, na-attract po ang diablo doon. Pero salamat sa pangalan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Hallelujah! Kahit na tayo ay may mga maling ugali, kahit na tayo may mga espiritu kasaniman sa buhay natin, kahit na tayo ay mapalalo, pero inunawa pa rin tayo ng ating Panginoon Diyos. Iningatan pa rin tayo ng ating Panginoon Yesu Cristo. Hallelujah! Alam natin, mga kapatid, sa sarili natin, marami mga bagay na nasa puso natin. Na minsan, mga kapatid, tayo mismo ay umaayaw. Ayaw kong maging mapalalo. Ayaw kong maging mayaman. Ayaw kong maging greedy. Talaga ayaw mo talaga natin yan eh. Pero bakit minsan, hallelujah, dumating yan sa buhay natin, mga kapatid. May mga panahon na ganyan. Kaya nga sabi, mga kapatid, ni Paul, I die daily. Kailangan araw-araw, patayin po natin yung mga ugali, mga kapatid. Hallelujah, we have our goal. Habang tayo naglilingkod sa Diyos, we are not just going to church to pacify our feelings. Kaya po tayo pumunta dito para mapasify yung mga nararamdaman natin. Hindi na po tayo pumunta dito, mga kapatid, hallelujah, para maglibang lang. Hindi na po yan ang pinaka-purpose natin. Nandito po tayo upang patayin po natin ang mga ugali na yan. Latanan natin ang espiritu na yan, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nito ng mga kasulatan, hallelujah, sabi na, God resisted the proud, but giveth grace to the humble. Kaya nga, karamihan po sa mga taong pinagpala ng Diyos, yung po mga taong nagpakumbaba sa sarili. Dapat tayo nakikita ang pinagpala ng kapatid na mayaman. Pero lahat ng pinagpala ng Panginoon, yung pong marunong magpakumbaba sa sarili. Kasi natin ang mga kasulatan na, praise God, he that humbleth himself shall be exalted. But he that exalted himself shall be abased. Hindi mababago yan. Totoo yan. Kaya na magpili na po tayo. Saan pa tayo dito? You want God will exalt you? Or you will exalt yourself? Ano bang gusto natin? Tayo magagawa ng mga paraan para tayo mas maging popular, tayo mas makilala, mga kapatid, o hayaan na lang natin ang Panginoon ang siyang magtaas sa atin. Pero ang sekreto, you must humble yourself. Hallelujah. You must humble yourself. Yan po yung pinaka-importante. Kaya nga napag-alaman natin na sa paglilingkod sa Diyos, mayroon po tayong pakikibaka. We are fighting against, praise God, the spirit of darkness. So the liar is there. Kaya nga sabi ng, as isang preacher, we need to be serious sa ating paglilingkod sa Diyos. Praise God, we need to be serious habang tayo naglilingkod sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Mga sabi niya, but don't tell me na kayo po'y serious sa paglilingkod sa Diyos kung hindi po kayo marunong magpakumbaba sa inyong sarili. Don't tell me that you are serious kung hindi po kayo marunong magsubmit sa Diyos. Don't tell me na kayo pa, hallelujah, ay serious, hindi po kayo marunong sumubmit sa inyong pastor. Hallelujah. At sabi niya, don't tell me na kayo po'y serious sa paglilingkod
ng, ng leon na yan. Sinabi po natin, the lion, hindi po siya na-attract sa mga patay. But he is attracted, mga kapatid, sa mga buhay. Kaya kailangan po natin patayin ang lumang pagkatao natin. Yan po yung goal natin. Yan po yung dahilan na gusto nating manalangin araw-araw. Upang patayin po yung ganong mga bagay sa buhay natin. Huwag po natin hayaan na maging alipin sa ganong mga ugali, mga kapatid. Sapagkat totoo po ito, yan po talaga ang nagpapahirap sa atin. Hallelujah! Yan po ang dahilan bakit tayo naghihirap. Dahil po sa espiritu ng kapalaluan na yan. Dahil po sa espiritu ng kasakiman na yan. Kaya nga tayo naghihirap. But we are here to stand and asking God to help us na mapagtagumpayan po natin ang mga bagay na ito. Sabi ng isang preso, sacrifice. Magsasacrifice ka. Si Abraham, tumawa siya mga kapatid ng sacrificial offering. So yung po, pinatay na yung mga hayop na yun. Pagkatapos, nilatag niya, lumapit yung vulture. Because the vulture ay na-attract sa mga patay. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 24, sabi niya, wherever the corpse is, there is the vulture coming. Sapagkat ang tuto po, ang vulture, ay na-attract yan sa mga patay. Yung unang kaaway natin, layo na. Hindi niya ma-attract, hindi siya na-attract sa mga patay. Kaya nga pag pinatay natin ang ating pride, pinatay natin ang ating kasakiman, mga kapatid, lalayo na yan. Ang leon, ayaw ng leon yan. Hindi po siya na-attract doon. But here comes ng pangalawang antas ng ating pakikibaka. The vulture will come. Sapagkat the vulture, ma-attract po siya sa mga patay. Akala natin, o ginagawa na natin, napagtagumpayan na natin ang pita ng laman. Napagtagumpayan na natin ang pita ng mata. Napagtagumpayan na natin ang pride. Akala natin wala na tayong kalaban. Mayroon pa, mga kapatid. Dapat pa rin tayong maingat. Hallelujah, sapagkat the vulture is there ready to attack you. Praise God. Kaya habang tayo naglilingkod sa Diyos, habang, praise God, napagtagumpayan na natin ang mga bagay na ito. Si Abraham, kung siya'y naghandog sa Diyos, sabi ng Biblia, binugaw niya, pinalayas niya, praise God, ang spirito o ang vulture, mga kapatid, sapagkat yan po ang sisira sa kanyang sacrifice. Sabi po ng isang writer, praise God, sabi niya, the dance and the shout is the result of relationship to God. Praise God. Not a byproduct of emotion. Tayo po'y sumasayaw, tayo po'y sumisigaw, tayo po'y lumulundag. Ito po'y resulta, mga kapatid, ng ating relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, pag nag-sacrifice ka, ibig po sabihin doon, i-reconcile mo yung sarili mo sa Panginoon. Wala pong sacrifice, wala pong tinatawag natin sakripisyo pag hindi po natin tinatay. Sa Old Testament, pag mayroon po silang isa-sacrifice, mga kapatid, pag-handog sila ng mga sacrificial offering, siyempre natin patayin nila yung mga hayop. In the New Testament, ang ating pong altar ngayon ay ang ating prayer. Sabi sa isang American preacher, ang problema natin ngayon, we have the altar, pero walang sacrifice. Anong ibig sabihin? Wala po tayong pinatay. Patayin po natin ang pride every time of our prayer. Kaya nasabi ni Paul, I die daily. Sapagkat, mga kapatid, every time na manalangin ka, you have repented your sin. Hallelujah, pinatay mo ang lumang pagkatao mo. Yan po ang purpose na bakit tayo nanalangin. Hindi lang po tayo nanalangin dahil mayroon tayong kailangan.
Hindi lang po tayo nagpipray sapagkat mayroon po tayong hinihingi sa Diyos. Bagaman nagpipray po tayo because we are fighting against our wrong attitude. Hallelujah. Dapat siguraduhin po natin mga kapatid, tiyakin po natin, every time na mag-pray tayo, may pinatay po tayo na maling ugali. May pinatay po tayo na maling ugali sa buhay natin. Hindi po tayo lalago sa ating paglilingkod sa Diyos at hindi po natin pinatay yung mga bagay niya. The purpose of a private altar is not the pathway of popularity, but the purpose of an altar in your life is that something to die. Hallelujah. In your spiritual life, ibig sabihin, yung pong lumang pagkatao natin, dapat kailangan natin patayin yan. Hallelujah. Now, the vulture, mga kapatid, there are 23 species of vulture. Ayon sa science, the 23 species of vulture, 22 out of 23 na vulture ay kayang palayasin sa pamagitan ng pag-iingay. That's according to science. Praise God. 22 out of 23. Ang ating pong subject, driving the vulture away. Sapagkat alam ko na lahat na nandito ngayon ay binago na ng ating Panginoon. Ang lahat na nandito ngayon na napagtagumpayan na natin, na overcome na natin, ang kalagpitan ng laman. Praise God. Kaya nga ang pangalawang ingatan po natin ay ang vulture. Sapagkat aatake po ang vulture, mga kapatid. At pag umatake yung vulture, sabi ng science, ang unang hanapin ng vulture ay ang mata. Nakakita siya ng dead body, una niya hanapin doon ang mata. Kaya nga minsan nagtataka, bakit ito? Faithful lang nito sa Panginoon. Pero bakit parang negative na yung pag-iisip na? Sapagkat hindi po natin naingatan, mga kapatid. The vulture is visiting us. Hallelujah! Una na hanapin ang mata, mawalan ka na ng vision. Hanggang, mga kapatid, unti-unti kang nawawala sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Pangalawa, hanapin ang vulture ay ang dila. That's according to science. Kita niya yung dila ang pangalawang hanapin niya. Kaya nga nagtaka tayo minsan, ito na lang ito naglingkod sa Diyos. Ilang taon po tayo pinagpala ng Panginoon. Ilang taon na po iningatan tayo ng Diyos araw at gabi. Kahit na sa pagtulog natin, iningatan tayo ng Panginoon. Kahit na sa paglakad natin sa daan, iningatan tayo ng Panginoon. Pero bakit ba? Parang tikong po, parang wala po tayong bibig, mga kapatid, na magsalita, mag-testify sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kasama natin sa trabaho, i-testify at sasabihin, hallelujah, na naglilingkod tayo sa Diyos, hallelujah, na mabuti. I-testify ang pangalan ng Panginoong Diyos na siya po ay nagkapangalan. Bakit ba matagal natin kasama yung ating mga co-office? Pero hindi pa rin natin, mga kapatid, nabahagilan sa salita ng Panginoon Diyos. Nagkaroon ko mga estudyante, mga classmates, kaya minsan, halos everyday kasama, nasa kantin, kumakain, pero hindi pa natin i-share ang pangalan ng Panginoon. Ano bang dahilan doon? Yung dapat nating tandaan na tayo po'y tinawag ng Panginoon sa isang purpose, mga kapatid. Hallelujah! To be a witness of Jesus Christ. Kailangan kahit saan tayo, huwag po tayong tahimik, mga kapatid. Hallelujah! Gamitin po natin ang kapangyarihan ibinigay ng Panginoon sa atin. He gave us power to be a witness. Kaya kailangan i-testify po natin ng Diyos na aking sinasamba. Siya po yung Diyos na nagbago sa buhay ko. Ng Diyos na aking pinaglingkuran. Siya po ang Diyos na nagmahal sa akin ng lubusan. Ang Diyos na aking sinasamba. Siya po ang Diyos na puno ng awa. Siya po ang Diyos na una
kinds of vulture out of 23, kaya natin palayasin sa magitan ng ingay. Pero ang pag-iingay na yun, pag-iingay, hallelujah, upang palitin ang pangalan ng Diyos. Maaring patay na po ang ating mga malit na mga ugali. Maaring patay na ang lumang pagkatao natin, mga kapatid. But the vulture is there. Hallelujah. Because the vulture is attracted, mga kapatid, sa mga patay. Kaya nga nung pinatay mo na ang iyong lumang pagkatao, the next level, ang ikalawang antas, mga kapatid, ng ating pagkikibaka, we are there to fight against the vulture. Kaya nga si Abraham, pinalayas na, mga kapatid. Tinugaw niya, mga kapatid, ang vulture. Yan po ang dapat gawin natin. Palayasin natin ang vulture sa magitan ng pag-iingay. Ang pag-iingay sa pag-worship. Ang pag-iingay sa pag-glory sa pangalan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na mga kapatid. Praise God! Kaya nga, inaharap mo ang bawat isa. Huwag po tayo maliit ang helmet. Huwag tayo pinasa challenge. Mag-iingay po tayo sa pag-worship sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. Glory to the name of the Lord. Yan po ang sikrito para, mga kapatid, lumayas ang culture. Be all worshipful unto the Lord. You can jump, you can run, you can shout. You are wise to worship the name of the Lord Jesus Christ. Clap your hands unto the Lord and give God the glory and honor. Hallelujah! Alam po natin sa church, yung po mga taong marunong magpuri sa Diyos, yung po mga taong lalong pinagpala ng ating Panginoon. If you want to be blessed by God, worship God with all of your heart. Worship God with all of your soul. Oh, hallelujah! Sapagkat if you are deep in your own man, kung patay na po yung ating lumang pagkatao, hindi lang po vulture ang na-attract, but we can also attract the angel of heaven. Hallelujah! Na-attract din po ang Diyos na nasa langit. Hallelujah! Pagpatay na po ang lumang pagkatao, we attract the angels in heaven. Hallelujah. The last part of this message. Out of 23 species of vulture, ang pwede natin mapapalayas ang 22 sa magitan ng pagpupuri. Pero may isa. Ayon sa science, yung black vulture. Ang black vulture, minsan nag-iimmune yan sa ingay natin. Parang nandiyan na sila. Hindi na siya lumayas. Yung 22, lumayas na yun. Pero siya nandiyan pa rin. Nakahanap pa rin ng paraan. Gusto pa rin siya na aatake sa atin. Kaya nga, mga kapatid, sabi sa banal na kasulatan, James, resist the devil and he will flee from you. Ibig sabihin, praise God, ang gawin po natin, we will resist the devil. Kaya dapat gamitin po natin yung ating pananampalataya. Gamitin po natin yung authority na ibinigay ng Panginoon. Sabi ng Biblia, I will give you power to tread on serpents and of scorpions and all the power of the enemy. At ang maganda nito, nothing shall by the enemy must protect. Lalaban ka lang! Praise God! Huwag kang atras! Huwag kang magigtuan! Lalaban ka! Kahit anong gawin! Praise God! Nag-away! Lalaban ka! Sapagkat nothing, hallelujah, nothing by the enemy may hurt you. Wala po talagang magkakasakit sa iyo pag
is you will worship God. Sambahin po natin ang pangalan ng Panginoon. Papurihan po natin at luwalhatiin po natin ang pangalan ng Diyos. At this moment, mga kapatid, hallelujah. Oh my God. Praise Jesus. I believe, hallelujah, na tayo po'y kinausap ng Panginoon sa araw na ito. Hallelujah. Kahit anong tagal ka ng naglingkod sa Diyos, that's not a guarantee, mga kapatid. But you must be a worshiper. Hallelujah, araw kang tumatagal sa paglilingkod sa Diyos. Dapat tayo kang maging worshiper sa Panginoon. Minsan, may mga tao matagal lingkod sa Diyos, pero kahit pa rin hindi marunong mag-worship. Hallelujah, minsan nga nahihiya na magpuri sa pangalan ng Panginoon. The Bible said, "Oh, clap your hands, all you people, and shout unto God." In the voices of God. Sige, marami. Malayo po tayo sa araw na ito. Makipag-usap po tayo sa Diyos. Ayusin po natin ang ating relasyon sa Panginoon. Learn to fight against the enemy. Come on, come on, come on, come on. Hallelujah. Yes, it's time to
kamera naman ay mga bagay na kami hindi pinapatay sa aming mga sarili. Salamat sa salita mo na nagbibigay paalala. Salamat, Panginoon. Salamat, Dakilang Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Dakilang. Salamat sa pagtutuloy, Panginoon. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagpalo. Salamat kung kami nasasaktan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dakilang Diyos, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa lingkod mo na ginamit sa oras na ito para sa iyo, Iglesia. Narito kami na nagpapatunay na kaway namin po sa pamamagitan ng lingkod mo na ginamit. Tinuwid mo kami, kinausap mo kami, pinaalalahan mo kami, sinasabay mo kami. Minsan sa matigas ang dinanganing mga ulo, Panginoon. Minsan sa mga bagay na hindi nararapat. Kami ito'y pag-uugali, pagkilo sa pananalita. Ay tinutuwid mo kami at hindi mo hahayaan na makapasok pairali ng Espiritu na dati namin mga pagkukay. Salamat po, Panginoon, sa paalala nito. Ang likod mo na ginamit, Panginoon, na ipagbalay mo kanyang ministeryo, Panginoon, sa punang kanyang pamilya, nagtitiwala kami na ang aming simbahan ay naluwag kanyang liling simbahan ay pagpapalain mo, Panginoon, sa material man at sa espiritual. Dinudulog po namin ang bawat isa sa amin dakilang Diyos na kung saan ay totoo ang buhay para sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Narito po ang Buena Vista Church, Panginoon. Alam namin na hindi kami ligtas sa pagkilos ng demonyo ng isang lahat. Pero kung ikaw ay narito, Panginoon, sa amin at iingatan namin ang aming mga sarili, bubuhayin namin kung sino kami sa iyong harapan. Alam namin, Panginoon, na malalabanan namin, Panginoon, sa Satanas at sa aming paglaban, Panginoon, siya ay lalayo sa amin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli. Napakabuti mo sa iglesia nito. Napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga ginagamit mo, Panginoon, ng mga pastor, katulad ng pastor Abila, Panginoon, kung saan ang kanyang ministry ay nagbigay po ng encouragement, kalakasan sa pamamagitan po ng salita mo na lumabas sa kanyang lahat. Muli po, maraming salamat. Maraming talagang salamat. Maraming salamat po talaga po. At ang pagpapasalamat mo ito ay may hamig pagbabalik ng papuri, karangalan sa iyong dakila at makapangyarihan ng pangalan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Opo po kayo mga kapatid sa dali dahil mamaya ay mayroon lang kayong family day. Di ba? May family day, huwag po kayong umuwi. Kung meron lalaki na natin kapatid na pagsalusaluan natin. Kung kakauntiman yan, mga kapatid, ay pagsalusaluan natin. Okay? Ito po ay kumbaga SOP sa ating mga pastor. No? Tayo naman hindi lang